Magandang hapon po ng Awebes, petsa 15 na sa buwan ng Mayo 2025. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Mixed by DJ Roger. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Mixed by DJ Roger. Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abian mo dyan! Abian mo dyan! Check this out. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Maulaning hapon ng Awebes.
Ayan, sa lahat po ng mga nakaantabay na Luzon, Visayas, Mindanao, mga followers po natin, listeners, viewers worldwide. Ayan po mga kapatid po natin mga OFW. Good morning! O magandang gabi man po sa inyo, no? Halos kalagitnaan na ho ng buwan, no? Sa buwan ng Mayo 2025. Tatlong araw nang nakalipas, no? Mayroon pa rin hindi naka-move on. Better luck next time, na? May mga nag-post sa social media account nila na ayun, mayroon ding mga natanggap na nila yung kalutusan o tawag dyan, no? Lugi sila ba? Talo, no? Meron din namang umiiyak pa hanggang ngayon. May nananumbat, gano'n. Ano kayang feeling ng isang kandidato na makikita niya yung mga t-shirt, no? Na sinusuoto ng mga nabigyan niya nung eleksyon. Nakakatuwa. Natuwa pa rin siguro, no? Natuwa. Pero pag makita mo ginawang pamunas dahil nga hoy manipis lang ganon, sasama loob mo, di ba? Pero pwede na rin dahil nga mainit yung panahon, no? Pwede po yun manipis para malamig-lamigan ka, yung mga ganong t-shirt. Ikaw, manager, ilang t-shirt na tanggap mo nung eleksyon? Wala. Ako, bigyan, tapos sunod, bigyan ulit eh. O nga, tambay ka lang sa labas ng bahay mo pag may dumaan. O, siyempre, hingi ka rin, no? Tapos, susunod, hingi ka ulit pag may dumaan. Alam nyo kung ilang t-shirt yung natanggap ko? Pwede ko na ibibinta lahat. Abot din siguro mahigit 20. Susuotin ko kaya dito sa live, no? Ano? Tapos na eleksyon eh. Alright, ipiin mo na pangalan mo, edad sa lugar dito po sa ating hotline +63961-350-194. Dito po sa Viber o di kaya naman po dito sa Imo, isend nyo lang po pangalan, edad at saka lugar. Sa mga gusto pong mag-join, makahanap ng kanilang mga kaparis live, pero alam niyo po, yung mga natanggap kong t-shirt, di naman kasya sa akin. Meron pong masikip, merong maluwag. Hindi ka naman po pwedeng humingi ng ano, no, na mamili ng size. No, kasi hinahagis lang sa'yo eh. Sige. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sa lahat po ng mga may kaarawan ngayong araw, happy birthday. Mayo 15, 2025. Happy birthday! Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello, Donya Tabisaura. Naka-move on ka na nung nabalitaan mong magpapakasal ng si Rio? Hanap ng iba. Hindi lang naman si Rio yung lalaki sa mundo. Taken eh, no? Hindi po pwedeng pilitin yung ayaw, di ba? Doon siya masaya, doon siya magpapakasal, hayaan mo na.
Mainit na hapon sa Hong Kong, no? Mainit pala dyan sa Hong Kong. Yan, thank you Ate Cassie Ken. Dito po sa may Pilipinas kasi sobrang init naman talaga. Pagsapit po ng tanghali o hapon, ayun. Kulog na may kasaming kidlat, tapos malakas na hangin, no? At pabugso-bugsong ulan. Parang pag-asa lang Meron na po tayo mga kasama, manager. Si Janet, pagkatapos si Rojan. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay. Gusto niyo po pareho yung cellphone, sir? Oh, wag na po maglakad para hindi mawala signal mo. Hina ng signal ni sir, no? Hanap po kayo ng pagpupwestuhan, no? Umupo po kayo, no? Para hindi magalaw ang cellphone. Naglalag po kayo, sir. Humanap po kayo ng pwesto na hindi malikot ang kamay. Ma'am Janet, no? Saan po kayo ngayon, ma'am? Janet? Good afternoon. Caloocan po. Caloocan. Good afternoon po, DJ. Ayan. Sa Caloocan po ako. Wala akong asawa, walang boyfriend. Byuda po. Byuda na. Si Rojan, pang ilang sali nyo na po ito, sir? Pangatlo na po. Okay. Wala pa rin. Oh. Saan po kayo ngayon, sir? Nasa Butuan po. Butuan. Okay. Wala pa ring asawa. No? Usap po kayo ni Ma'am Janet. Pwesto lang po yung cellphone. Huwag po igalaw ang kamay, sir. Timer start. Wanted, Paso. sweetheart. Wanted, sweetheart. Yan, hello. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Ano pong pangalan mo? June. Ikaw? Ano? June, Wala. June po, ma'am. Putol-putol. Putol-putol. Mahina signal. Medyo makulubling kasi dito. Medyo umuulan kasi. Ano ulit pangalan mo? June po. Ilan taon na? Kayo po, ma'am. Ano pong pangalan po? Ilan taon ka na? 45. Ha? 45 po. Nasa Butuan? Butuan ka? Yes po. Nasa Butuan po ako ngayon. Taga Butuan po ako. Saan yan? Hindi ko alam. Sa Mindanao po. China. Sa Mindanao. Mindanao. Okay. Sa Maynila kayo ako. Caloocan. Magbagi. Caloocan. Magbagi. So, dalaga or ano? What else? Ano ba? Byuda po. Byuda. Okay. Byudo din ako. May dalawa akong anak. Putol-putol ka, Ikaw? hindi ko maintindihan. Putol-putol ba? Putol-putol. Ikaw, ilan anak mo? Ha? Ilan ang anak mo ngayon? Ano? Hindi ko marin. Putol-putol kasi. Robot. Medyo mahina kasi ang signal kasi makulimlim dito. Umuulan kasi. Ilan daw po anak ninyo, ma'am? 5. 5. 2 babae, 3 lalaki. Okay. So, ilan taon na po kayo? 43. 43. Sa akin is maliliit pa yung mga anak ko. 2. Ay, malalaki na anak. Sa akin is 2 yung anak ko. Isang babae tapos isang lalaki. Yung lalaki, special child, autism siya.
Mm. Ako malalaki na. Yung panganay ko ngayon, kasi pabalik din ako ng ibang bansa. Habang waiting, yung anak ko muna, sumusuporta dito sa bahay. So, nag-iibang bansa ka po kayo, ma'am? Oo, OFW ako. So, nung namatay, kasi 1 year and 1 month pa lang, yung asawa ko. So, nung namatay siya, hindi na ako umalis muna. Hinintay ko muna lahat. May inasikaso pa ako mga... Ngayon ako nagpa-process pa. Balik uli. Pero ibang country naman. Hindi sa Saudi. Sa akin, magwa 1 year pa. Magwa 1 year din yung asawa ko ngayon. Last March, nag 1 year siya. Ako nung April. Ano pong kinamatay? April nagbabang. Ako, yung kinamatay ng ang asawa ko, DJ, high blood, naputokan ng ugat sa ulo. Kahit na operahan, hindi na survive. Biglaan din. Sa'yo, sir? Sa akin, ganun din, high blood po. Pero isang beses lang siya inatake, diretso. Yung sa akin, nasa ibang bansa, nasa ibang bansa ako, inatake na siya. Tapos, pinapunta ko dito yung magulang ko sa bahay. Tapos, na-save siya naman. Sinapunta agad sa ospital Nung pangalawa na, kasi nasa trabaho siya, tiniis niya pala. Tiniis niya kahit na naramdaman siya. Hindi siya nagsabi sa akin. Ayun. Doon na siya na Wala bang maintenance yung asawa mo? Meron. Meron naman siya maintenance. Hindi yun, daming gamot noon. Nung first, na inatake. Ang daming gamot noon. Iba-ibang klase. Meron siyang gamot. Kaya lang siguro talagang time na niya. So, ilang taon na po kayong OFW? 3 years ako na nasa Saudi. Tapos umuwi ako. Tapos, ayun, nag-apply ulit. Ilang taon na po yung bunso mo, ma'am? Ako, 9 years old po. Tapos 21 yung panganay ko. Siya yung nag-ano sa akin ngayon. Nag-stop siya ng school pero dati nag-aaral siya. Nung nag-stop na siya kasi nga sabi niya magtrabaho na lang daw siya. Sa akin, yung mga anak ko maliliit pa. Ang panganay ko is 14. Tapos yung lalaki na autism is 11. Medyo mahaba pa ang... Ako din naman, medyo mahaba-haba pa lalakbayin ko sa mga anak ko. Kaya kailangan kong umalis uli. Kasi para sa kanila. Ang hirap kasi dito sa Pilipinas. Hirap dito maghanap ng trabaho. Oo nga. Dito nga sa pinapasukan ko ngayon is off-add-on yung trabaho namin. Nasa factory kasi ako. Anong factory? Factory po ng posporo. Mababa ang minimum dyan sa sa Mindanao, sa province. Mindanao lang kasi yung pinakababa kasi ang ibang is matataas. Dito sa Mindanao napakababa. Hindi pa tuloy-tuloy yung trabaho, yung pasok. Sa ngayon po, DJ, hindi po tuloy-tuloy kasi nagdi-delay yung mga raw materials namin kasi galing ng ibang bansa yung raw materials namin. Akala ko po kasi 'di ba kahoy lang yun, sir? Parang plywood. Hindi po, posporo po. Oo, yun po yung ginagawang posporo, 'di ba? Yung wood niya, yung plywood. Sa ibang bansa galing. Ang chemical na ginagamit namin is imported. Sa
So, ano na pala kayo nagkaasawa? Kasi bata pa yung mga edad, yung ano nyo, yung anak nyo. So, nag-asawa kayo, medyo may ano na. May... 31. Ha? Nawawala? 31. 31. Kasi ako, 22. Nanganak ako sa panganay ko, 22. 21 ako nag-asawa. Kaya, 21 na rin siya ngayon. 21 na rin siya. Ano kasi, DJ, 43 na matagal ako ka ngayon. kasi akong... Yung mga nakausap niyo po, sir. Yung mga nakausap niyo pong dalawa. Wala ko kayong nakatuluyan. Wala po. Yung una is nagbalak na kami na magkita in person. Pero ang nangyari is nawala siyang bigla. Oh. Dinukot? Hindi na nag-communicate sa akin. Ewan ko kung anong dahilan. Taga Mindanao din po sana. Taga Mindanao po 'yon. Misamis Oriental. Ako lang ang ito. alam ko First time ko alam ko ngayon, bumalik siya ng Maynila. Kasi dati nagtrabaho yun sa Maynila. Yung pangalawa naman, weeks lang yun, nawala na agad. Ito si ma'am sa Maynila din. Saan po kayo sa Caloocan, ma'am? Bagbagin, Caloocan po. Ay, Bagbagin ka man. Saan ba sa Bagbagin? Sa Bayanihan Village, Bagbagin, Caloocan City. Bayanihan. Malapit sa Igisi? Opo, malapit po ako doon. Samahan mo ako sa kanila, DJ. Ako no problema. Punta ka dito, sir. Punta ka dito. Kasi araw-araw naman hinatid ko si Mrs. dyan sa Bagbagin. Kasi dyan tumuturo si Mrs. Teacher siya? Dyan, sa baba. Sa Bagbagin. Sa bahay niyo. Kaibiga kasi ang mga anak ko sa Kaibiga Elementary School. Okay. Pero ngayon Distance na high kasi. school na, dito na sila. Dito pero yung bunso ko dyan sa Kaibiga. Ayun, madali lang palang hanapin si Ma'am DJ. Malapit lang. Kung kaya mo lang na may traffic, bakit hindi? Traffic din eh. Grabing traffic. Grabing traffic, kaya ayoko yung nagko-commute ako eh. Mas maganda motor kasi lusot-lusot ka. Mas madali kapag motor ang dala mo. Kailan ka luluwas dito sa Maynila, sir? Baka next month. Wow. Kung Bilis, papala rin, next month. PM mo ako ha, para masamahan kita kay ma'am. Ikaw yung unang kukontakin ko, DJ. Si ma'am, palis na eh. Baka hindi ko na mabutan. Alis. Pero matagal pa. Nagpa-process pa lang ako. Ang tansya ko mga 6 months ago pa. Matagal pa naman. Ay, sana mabutan. Kasi, pero kung Saudi lang, ay hindi magtatagal. Kung balik Saudi. Pero ibang kasi. Isang bansa? Australia kasi, Australia pupuntiri ako. Naman. Sino po yung nag-invite? Sino po yung nag-sponsor sa'yo? Dito o sa Australia? Sa Australia. Kaibigan ko po. Meron po akong kapitbahay dito na Australia po siya. Ayun. Diba? Ang bait ng kapitbahay. Kaya, oo. Lalaki? Kaya, babae po. Babae. Nakakakaba pala dito. Wala kasi. Kinakabahan ako. Bakit naman? First time ko. Umiinit yung mukha ko. Nagbablush? Ano ba yan? Umiinit nga yung mukha ko. Nakakaba. Ganun talaga. Ganun talaga, ma'am. Kung crush mo, ikausap mo. Ay. Ano po gagawin? Ano po patrabaho niyo dun sa Australia, ma'am? Ganun din po, sa helper. Apo. Medyo mabusisi sa lang. Saudi, helper din po kayo.
Oo, helper din ako sa Saudi. Pero maganda kasi sa Australia, mayroon kang day off. Sa Saudi kasi, dire-diretso ka. 3 years ako doon, dire-diretso, walang day off. Ang day off mo yung may sakit ka. Kunyari, lagi kang may sakit eh. Ay, hindi naman pwede. Kasi ako rin ang mahihirapan. Tatambakan ako ng trabaho. So, ako rin ang gagawa. Correct. Mahirapan. Ako din yung mahirapan. Mm-mm. Kaya minsan, kahit hindi ko pa kaya, kailangan ko kumilos. Kasi ako yung mahirapan. Mag-isa ka lang sa bahay. Ay, hindi po. Andito pa yung 5 kong anak. Hindi po, sa Saudi na pinapasukan mo, isang helper ka lang doon. Ako lang. Kaya, ang payat ko nun. Tapos pagdating ko rito, medyo tumaba ako. Tumaba ako. Sarap kumain. Ganyan. Sarap ang pagkain ng Pilipinas eh. Kesa sa Saudi. Saan po namatay si Mr. niyo, ma'am? Sa factory dati? Sa trabaho niya? Inatake? Sino po? Ako po? Si Mr. niyo po? Opo. Sa trabaho. Sa trabaho siya na. Kaya, sagot ang company. Yung ano. At least, no? Kahit pa paano, may nakuha kayo sa company. Opo, hindi ka nabigatan sa pagka... Oo, hindi. Oo, kasi... Hindi ka nabigatan sa... tumulong din sila nung nasa ospital yung asawa ko. Tumulong din sila. Umabot ng 100 plus ang bill ko. Kasi inoperahan eh. Pinatanggal ko, sabi ko, di baling mag-alaga ako basta buhay siya. Kasi hindi pa ba ako ready na mawala siya. Tapos, yun, hindi kinaya eh. Hindi na kinaya. Hinigop lahat ng nagkalat na dugo sa utak niya. Hinigop lahat. Pero paglabas sa operating room, wala, hindi rin kinaya. Mga ilang oras lang, binawian din ang buhay. Kaya malaki rin ang binayaran nila. Kasi lahat, pinagawa, sabi ko, gawin lahat, mabuhay lang. Kahit na hindi na siya basta andyan siya, nakita ko. Handa naman akong alagaan siya eh. Pero wala eh. Talagang kapalaran na niya. Gano'n naman talaga pag high blood yung high blood kasi napaka-traitor na sakit. Oo nga eh. Pero sabi nila hindi. Traitor talaga. Pero sabi nila hindi. Kasi nakadepende kasi sa kinakain eh. Oo. Kaya kung gusto mo ma-high blood, hindi kumain ka ng bawal. Mas traidor pa rin yung kaibigan mo. Akala mo okay sa'yo. Pag tumalikod ka, hindi pala. O sir, paano po? Luluwas ka ng Maynila next month. Paano mga anak mo? Nandun sila sa manugang ko ngayon. Yung manugang ko yung nagbabantay. Biyanan? Biyanan pala. Oo. Kasi wala kasing ibang magbabantay pag nasa trabaho ko. Kaya doon po sila nila pag kalibing ng asawa ko, doon sila nagpipirme sa mga biyanan ko. So bali luluwas ka ng Maynila, magtrabaho ka po dito? Meron akong mga tayang bago sa Makati, pero hindi pa sure. Baka ang sabi ng employer baka next month pwede na daw akong lumuwas for actual training. Ano po yun? Anong trabaho nyo sa Makati, sir? Lineman. Lineman. Kuryente? Electrical lineman. Kuryente po. Ayun. Kasi electrician po ako dito sa company na pinapasukan ko ngayon. Electrician po ako. Dati nag-a-apply ako dito sa Agusan del Norte Electric Cooperative. Hindi ako natanggap. So, nakita ko yung post online ng Makati Electric Cooperative. Nag-exam ako online, tapos interview online. Ang sabi nung HR nila is tatawagan na lang ako ulit. Meron bang Makati?
Alam ko Meralco din sila eh. Meralco nga. Meralco nga. Meralco nga yun. Meralco yun. Walang sariling cooperative yung Makati. Meralco nga yun. Hopefully, makapunta next month. Ay, malapit na naman Para Makati. maabutan ko si ma'am. Oo. Wala naman sigurong problema, ma'am. Wala na. Wala po bang maniligaw? Hindi naman ako dito sasali. Live to makikita ng kung may sabit. Wala po bang ma'am? Wala po bang maniligaw kayo ngayon? Marami. Pero kaya lang. Ang dami pala. alam mo yung hinahanap mo yung ugali ng asawa mo, di ba kita? Mabait kasi yung asawa ko, sobra. Sobrang bait, sobra. Kaya sabi ko hindi na siguro makakita ng ganun. Mabait, walang bisyo. Meron ako naging naman, 1 week lang, blinak ko na, pati Dumber at saka Messenger. Ayoko ng ganun ugali eh. Ano po ba, ma'am? Ano po yung pinakayaw mo sa ugali ng lalaki, ma'am? Wala naman akong basta maging lang, magkaintindihan lang kami kung anong ayaw ko. Para walang away. Kung anong ayaw ko, tapos kung ano rin ayaw mo, gagawin ko. Kung anong ayaw mo, gagawin ko. At higit sa lahat, tanggap at ituturi ng tunay na anak yung mga anak ko. Kasi may babae ako. Yung din minsan ako nakatakot ko. May babae akong anak. Mag-aaway talaga kayo nun kung ayaw niya tapos gagawin mo pa. Nagdadalaga na. So, iniingatan ko rin. Kaya, gusto ko talaga yung ituturin mga anak yung mga anak ko. Hindi gagawin ng kung anong masama. Paano kung babalik ka na ng abroad? Sino po yung nagbabantay sa kanila? Nanay ko, may nanay pa at tatay ako. Yan naman ang kasunduan namin. Bago ako nagdesisyong umalis, kinausap ko syempre magulang ko. Dahil wala naman akong ibang pag-iiwanan ng mga anak ko kahit malalaki na yan. Syempre kailangan pa rin nila na meron ditong Kinausap ko sila na alis uli ako. Sila muna rito sa bahay. Yan. So ano po yung pinakahayaw mo sa lalaki? Palainom. Ayoko Yun yung vision na wala ako. Sigarilyo. Kasi may asthma ako, bawal ako sa usok. Wala din akong sigarilyo. Hindi ako nagsusugal, walang sigarilyo, hindi nagiinom. Baka babae kung wala kang bisyo, baka babae bisyo. Hindi naman. Wala naman. Diba? Wala naman po sa mukha niyo na babaero. Wala naman sa mukha. Yan yung kadalasang sinasabi ng mga kakilala ko. Hindi daw ako babaero sa ng mukha. Wala naman. Wala sa mukha. So, Ako kasi kapag na-bad shot ako talagang never, wala na talaga. Yun na ugali ko eh. Pag ko, na turn off. Hindi naman ako tumitingin sa itsura. Sa ugali talaga. Pero pag may naayawan akong ugali, wala na. Di bali na lang sabi ko nga, kung hindi ako bigyan ni Lord, okay lang. Basta pag wala akong nakitang hindi ko gustong ugali. Kasi ang hirap na tumatanggap ka tapos hindi mo alam yung ugali tapos tanggapin mo bilang pattern mo tapos ganun yung ugali, diba? Para ka na lang bit ka ng bato, dilagay mo sa ulo mo, sobrang bigat. Diba? Ang importante naman siguro sa relasyon is magkakaintindihan kayong dalawa. Oo, yun naman ang importante. Kasi yung namatay kong malayo rin kami, nagka-LDR din kami. Kasi di ba nag-Saudi nga ako. Pero hindi nawala yung communication at saka tiwala sa isa't isa. Yun ang importante. Kahit malayo kami sa isa't isa naman.
Yun ba yung isa, yung tiwala sa isa't isa, yun yung napaka-importante. Malaking tiwala ko sa asawa ko kasi sa kanya ko lahat pinapadala yung ano ko, kahit sa pera. Malaki ang tiwala ko kasi syempre nakasama mo ng ilang taon eh. So alam mo na ugali. So yun yung hinahanap ko, yung ganong klaseng tiwala na maibigay ko sa isang lalaki. Kasi pag ako nagtiwala, lahat ibinigay ko. At pag ako rin nagmalahal, binibigay ko lahat. Ganun. Nag 1 year po yung asawa mo. Noong Last April 28, oo. Kawawa niya lang. Magkasunod lang pala. Naghahanap ako ng makakausap. Magkasunod lang pala sila ng asawa ko. Sa akin, March 7. Yung sa'yo, April? April 28, 24. Magkasunod lang pala. So ngayon, nag-a-apply ka. Nag-a-apply ka ngayon for Australia. Oo. Actually, may employer na ako. May inanswer lang. May employer ka na. So, meron na. malapit-lapit na yan. Pag may employer na. Hindi ko lang alam eh. Pero, ayaw kasi mag-accept ng pero, ang tansya ko nga lang 6 months. Pero, ewan ko lang kung maaga. Di maganda. Mas maaga sa 6 months. Baka hindi na kita maabutan dyan. Matagal pa naman yung 6 months. Kung hindi maabutan, di okay lang. Baka hindi, pamali mo, may tinadana pa sa'yo. Wala naman sa ngayon, hindi naman ako ng ibang babae. Nakapokus ako ngayon sa mga anak ko. Kasi maliliit pa. Yun yung priority ko sa ngayon, yung mga anak ko. Tama yan. Kailangan, lalo na mayroon kang special child, pukusan mo, gano'n. Yun pa yung isa na pinoproblema ko sa ngayon. Paano na yung bunso ko. Naghahanap pa naman ng ng comfort palagi. Naghahanap palagi ng mama niya. Ngayon, nagigising nga yun ng ating gabi, umiiyak. Naghahanap pa rin sa mama niya. Naglalag kayo. Umuulan na kasi dito. Ay, magbasa ko kayo, sir. Hindi, may ano man dito. Ang lapad ng kalupaan mo, sir, ah. Ang ilang hektarya yan. Sa likod ng bahay to namin to, DJ. Daming saging, oh. Sa kapitbahay yan. Bahay pala. Yan na. Sa kapitbahay yan. So, sir? Magbababay na ako. Mababay ka na? Bakit ho, ma'am? Pupuntahan po kayo? Wala naman po. Baka na-boring si ma'am, kausap ako. Na-board si ma'am. Pero bakit kausap, ma'am? Hindi naman. Baka may naghihintay sa'yo dyan. Ay. Wala. Siya ha. Connected na rin naman kayong dalawa. Tuloy-tuloy lang yung pag-uusap ninyo. Maraming salamat. Sige po, DJ. Salamat po. Akala ko tuloy-tuloy yung pag-uusap ninyo, ma'am. Kasi sabi mo kausap kung kailangan mo ngayon, di ba? Ba't ka umalis? "17 minutes after 2 na ng hapon, oras dito sa Pilipinas.
iniwan niya rin si Boy. Akala ko ba naman kausap yung hanap niya. Meron na po, manager. Ano pong line? Line number 1, si Wendell. Ala, uy, naka-private yung isa manager, yung babae. Si Waya, no? Ma'am Waya, naka-private po yung account ninyo. Hindi ko po kayo matawagan, ma'am. Waya. Muntik na naging nagkabaliktaran, no? Waya. Pag binaliktad, manager, pag binaliktad, okay, ayusin niyo po muna, manager, no? Shoutout po muna tayo. Shoutout sa mga nasa comment. Kay Shaira Abu Bakar, kay Filomena Reyes, thank you. Kay Nio Naras Apiladolin, Emily Aguilar, thank you. Kay Eden Ren, kay Marijo Bagunok, kay Welma Orwella Compra Estebe Dompe, kay Susan Amparo, good afternoon. Kay Lu Timson Iscala, kay Jocelyn Gino Midilio, Filomena Reyes, thank you. Kay Lisa Alagaw, kay Edwin Gapos, kay Bing Pretty, kay Kat Joey Roquero, good afternoon. Berinya Vaisa, maraming salamat. Violeta Bisa, Ate Kasiken, thank you. Kay Mercy Piñas, Beverly Estrella, thank you. Okay na, meron na. Bitin kayo sa shoutout, no? Magagalit na may iba dyan. Ma'am, pwesto po yung cellphone. Isagad po yung ulo sa screen. Hindi po kayo kita, ma'am. Kurtina po yung nakikita. Sintro po kayo sa camera, ma'am, para fit po kayo sa screen natin sa live. Okay, konting sagad ng ulo, ma'am. Pakisagad konti. Ipunuin nyo po yung screen ninyo. Yan. Hala. Kurtina kasi nakikita. Saan po kayo ngayon, ma'am Waya? Sa po? Sa Mindoro po. Mindoro. Wala pong asawa ngayon, boyfriend? Wala po. Ikaw po, Sir Wendell. Saan po kayo ngayon? Sa Mandaluyong, sir. Mandaluyong. Mandaluyong. Wala pong asawa? Girlfriend? Wala po. Wala. Iwalay. Sa labas ka ngayon ng Mandaluyong? Oo, sa labas, sir. Okay. Sa labas na ng bakod. Sige. Pasok. Ma'am, good afternoon. Opo. Gandang hapon po. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon din po. Naman na po. Hindi po kayo kita, Ano po ma'am? pangalan niyo po? Magpakita po kayo, ma'am, sa live, ma'am. Kurtina po kasi nakikita. Ayan. Nagatago si ma'am eh. Ilan taon na, ma'am? 45 po. Oh, matandal ako 1 taon. 46 na ako eh. Wala po kayong asawa, sir? Meron. Kaso, hiwalay na kami ng asawa ko. Hiwalay na kami. Nag-asawa ng iba. Ikaw, ma'am? Wala din po. Nag-try lang po dito. Ako, first time ko dito. First time ko dito. Baka malay natin, di ba? Hiwalay po kayo, ma'am, sa asawa? Opo, matagal na po. Okay. Ilan anak niyo, ma'am? 3 po. Oh, 3 rin sa akin, 3 lalaki.
Sa'yo, ma'am. Dalawang babae at saka isang lalaki. Okay. Tatlo lalaki, isang katapos na ng senior high, tapos yung pangalawa, grade 10 yata yun. Tapos mag-grade 4, maliit pa yung bunso ko. Sa akin naman po ay grade 12. Tapos isang mag first year college. Yung panganay ko pa, mag-first year college na rin yan. Saan kayo sa Mindoro, ma'am? Shopee po kayo. Sa ano po? Sa Oriental. Oriental? Banda nga malapit sa Kalapan ba yun? Aha. Kalapan po. Kasi actually, yung province ko, Iloilo. Minsan punta ako ng Maynila. Medyo mahal ng ticket. Nagrororo ako. Sa taga Iloilo po pala kayo. Oo, Iloilo ang province ko. Tapos dito ko sa Maynila, kasi may asikaso ako. Kaya, dito tumutuloy sa Mandaluyong. Ano pong trabaho niyo po, sir? OFW, ma'am. Sa barko po. Ma'am, may trabaho po, ma'am? Ganon din po. Sa barko din, ma'am? Ganon din po sa inyo. Din po? Nagbarko sa kayo, ma'am? labas din po. Opo. Hindi naman po sa barko. Kumbaga ay sa labas din ako nagtatrabaho. Sa labas ng OFW, ma'am? Opo. Nagpahinga lang. Saan bansa kayo magaling, ma'am? Sa pangmahirap lang po. Mahirap hirap. Normal lang yung hanap-buhay tayo mga OFW. Huwag mo sabihin mahirap. At least marangal na trabaho. Diba? Opo, tama po. Saan, ma'am? Sa Qatar po. Qatar? At least marangal na Qatar lang po. Walang pang-placement fee. Ay, ganyan talaga. May placement fee ba sa Qatar? Akala ko pang wala sa iba. Alin po? May placement fee rin ba? Placement fee ba? Problema yan. Hindi, ang sa ko po, lang kasi walang pang placement fee. Kasi pag sa ibang, pag sa Europe, mayroong placement fee. Ay sa mga ganyang bansa, wala namang placement fee. Kaya lang, pang mahirap lang. Hirap. Hindi naman magbihirap. Kasi at least kumikita ng mga Ako wala pa Waiting rin ako. Kaya dito ko sa Manila, sa Mandaluyong. May bahay ako sa Mandaluyong dito na bahay ko. Hintay rin ako ng lineup. Matapos na ako ng medical. Waiting na rin. Tapos next week, alam naman yung assignment. Pagbakasyon, maraming training. Yun lang. Ang buhay. Mahirap po ba ang Ano po kayo, seaman po? Oo. Tatanong ko lang po kasi yung course ng anak ko, seaman. Paano po ba yung... DJ, pwede ba magtanong ng ganon? Okay naman, hanggang sa mga kaya kong sagutin. Pagdating ng araw, may backer na yung anak mo. Andyan na yung stepfather niyo. Libre yan tanong. Yan. Nag-aaral pa ba? Magkano ba ang mag-aaral pa lang yung ang anak ko. Kasi seaman ang niya, course niya. Tapos, bang first, magkano ang plan? Depende yan, ma'am, depende sa per unit. At saka sa school na papasokan niya. Yan naman yun Depende sa unit na kunin niya. Tapos, dati nung kinagal ako nag-graduate, kay Lilo, medyo mababa pa yung per unit. 500 plus pa yun. Yun ko lang alam kung magkano na, ma'am. Kasi at saka, pasabihin ko sa'yo, ma'am, hindi ko handa kasi mapakinggan sa ahon nito. Ang problema kung makasakay. Ako, shares ako ng TS bago nakasakay. Hindi basta-basta. Kahit ako may bakal ko dati mga chewing ko, may bakal mga chewing ko, hindi pa swerte.
Opo. Yeah, tsaga. O, tsaga. Saka swertihan rin. Tsaga sa swertihan. Tapos, sabi na, dati, sabi na magulang ko, ay salamat, anak ko nakapagtapos na ng seaman. Pero totoo lang ma'am, first stage pa lang yan ng pag-aaral seaman. Pangalawang stage, magkuano na training, passport, seaman's book, training. May training nga po. Pagkatapos, third stage, ang requirements ngayon, sa halos mag, walk-in ka lang ma-apply, kailangan mo nang meron kang experience na apprentice, lokal, yung trial. Pagkatapos noon, yun, apply ka, may, sa tsaga, apply, o may backer, gano'n, Lahat naman ng bagay, kailangan ng tsaga. Marami namang school na nakuha ng scholar. Kaya nasa dyan, may sila, bali sila sponsor, meron naman na agencies, mga agency na pag may graduating na mga eskwelahan, mga seaman, pupunta doon sila, nagpapa-exam sila for cadet program. Yun. So, pabos, kung makakapasa sa kanilang examination, bali sila magpo-process sa'yo, bali doon ka sila mag-program sa mga estudyante. Ganun ba? Nung kalis ako, di mo kaya sarili sikap. Tsagaan na lang talaga. Kasi yung gwardiya ko ngang kilala, seaman din ho yun, no? Siyempre, mahirap makasampa, nakatraining na, backer naman ang wala. Hanggang ngayon, gwardiya pa rin. Hindi na umalis kasi okay naman na daw yung sahod. Marami naman talaga ngayon ang gano'n eh. Ang nangyayari yung pinag-aralan mo sa iba mo magagamit, hindi sa kung ano yung kinuha kong kurso, hindi mo magamit. Kumbaga, iba ang nakapuntahan mo na kwan. Yun nga po yung kakilala ko. Mayroon akong kakilala na seaman. Nag-ano na siya, nag-gustusan na lahat sa sumakay na siya ng barko. Yun pala kulurum yung barko. Di ang binagsakan niya ay Japan. Iba yung binagsakan niya ng trabaho, hindi seaman, Japan. Sa Japan. Okay na ho yun. May isa pa. May medical pa. Kailangan mo pitor ka. Kung meron sabi ngayon, may doon higpit ngayon sa medical ngayon. Nakapahigpit ngayon. Pahigpit sa mga mayroon kang... Opo. Nagtanong lang po ako para may ideya po ba? Kasi i-relay mo. Hindi naman magastos ka ng malaki. Gastos. I-explain mo sa anak niyo po yun, ma'am. Kasi kung kilala ko, gano'n na rin. Pag umuwi dito sa Pilipinas, tingga, wala namang sahod. Pinili niya lang mag-abroad din sa ibang bansa. JC, sabi ko nga, dati, buti nag-apply na ko natin sa Almaray, sa Saudi, kasi ngayon, mga baka-bats ko, napunta na lang ng Sheila kasi nagtrabaho sa bakahan. Ako rin, wala na. Sige po, stop na po natin. Excuse po. Maraming pagdaanan. Ibalik na po natin sa usapan. Sasakay na po kayo. Sasakay na po kayo ulit. Waiting naman pa, may schedule ng mga next month o may mga, tapos na ko ng medical ko. May hinintay lang, may training pa, tapos pupay na sa opisina. Depende sa opisina kasi. Yun lang, wala tayong magawa eh. Depende sa opisina, kahit gusto natin sumakay na, yung sa opisina, wala pa sir, wala pang barko, wala pang available. Yung barko, wala pa sa convenient port. Marami, hindi tayo makapag-desisyon. Ilang buwan na ho kayo dito, sir? Sir? Ilang buwan na ho kayong umuwi? Itong buwan akong bakasyon. Oo. Itong buwan ako, November ako mo ba eh. Yun lang, no? Siyempre, wala ring sahod pagka ganun, no? Oo. At least, medyo still alive yung kikinig ka rin, sir eh. Kaya, mahirap eh naman, no? Dapat kung maging seaman ka, mahigpit ka, magaling ka rin lumawak ng pera. Siyempre, kung titingga ka dito sa Pilipinas, walang kang income, labas ng labas. Hirap. Kaya nga, mas sabi lang ganda pang land base, kahit medyo konti yung sahod. Pero tuloy-tuloy. 2 years, continuous. Tapos, maganda ka ng prepare mo, balik agad, 1 month sa seaman, minsan
Meron din minsan na emergency, 2 weeks ka balik ka. Meron na minsan na pag minalas ka, buwan rin abutin mo. Tapos, contractual lang. Okay lang ho yan kung kapitan ka. Kahit bakasyon ka may sahod. Hindi mako-official pito official lang ako, kaya ganun rin. At dapat makahanap ka ng partner na magaling magpaikot ng pera ba? Asawa. Sana, sabi ko, try ko. Lagi ko nakita siya, DJ, sa Facebook ko. Tapos, try ko nga rito. Mala natin makailan ng partner. Di ba ito? Usap-usap. Di ba? Kaibigan. Kahit sa barko, basang free time, ito wala matayong asawa. Sa free time, kahit medyo malungkot, may pag-share ng problema, di ba, DJ? No? Sino po ang nagbabantay ng anak? Sa anak ko doon, yung anak kong panganay, doon nag-aral sa lugar ng misis ko. Yung dalawa sa akin. Kung saan gusto ng mga bata, sinusuportahan ko naman yung mga bata. Ayun ang maganda yung gano'n na walay na kayo at least naalala mo mga anak. Oo, wala na ko yun wala naman silang problema. Kaya sabi na nga ma'am, si man daw manluloko, yung si man niloloko. Tantang man sorry. Kahit hindi naman si man mayroon naman talagang ganun. Nangyayari naman talaga yun. Wala tayong magawa yan ng... Lalo na sa bansa natin. At saka sa relasyon natin, alam hindi nagbabago, diba? Meron tayong pagsubok. Pagsubok, hindi siya nakatis, nagbumitaw bumitaw sa sinumpaan. Actually, miss ko hindi man natin pwede kwento, GD? No? Kayo po. Pwede, no? Kayo po. Diba? Paano nangyari? Kayo po, ikwento nyo. Kasi, bali, pag uwi ko, buntis na. Kaya, masakit. Wala tayong magawa Oo. Ganun talaga. Oo, lahat naman dumadaan sa ganun. Tapos, gusto pa ipaamin sa akin na ako raw yung tatay. Hindi ko, kababawa ko lang kaya ito. Tapos, hanggang sa, ano ba rin? At magawa sabi ko. Buti hindi na siya naghahabol sa inyo kasi hindi siya maghahabol sa akin, wala akong kasalanan, hindi ko pinabayaan sa hindi ko mo nagkulang lahat naman. Mga problema normal sa pagkaway-away, siguro na tentasyon, wala ako. Siguro ngati alam, hindi naman tinahamak natin yung yung sabi nga lang nila, bakit di ka nagduda sa asawa mo? Kasi mahirap magduda sa balayo ka, sa barko ka. Magduda kasi isa rin cause na maka-aksidente ka. Either na aksidente ka yung kasama mo kasi wala ka sa focus sa trabaho. Kaya mahirap. Okay. So, number 1, manangin ka. Kasi ang Diyos marunong sa mga tao. Yung pagpag-alam ko, sabi na mga buti mo, hindi mo na asawang saktan pagkalam mo. Sabi ko, nagpigil naman ako At saka, meron naman tayo, kumakaw ka nga kung tao nga siyempre sa barko, may pasaway, may pasensya ba? Nahando ko yung galit ko. Sabi ko, ilawakan ko yung mother niya, hindi ko kunin yung anak niya rito. Pagka may problema, ito, kiniminto ko. Ginawa lang. Para wala ng problema. So, okay na po kayo ngayon, hindi na kayo Okay na po kayo ngayon, hindi tayo nag-uusap na tungkol sa inyo. Wala. Hindi ko usap. Para, mahirap. Sabi nga sinira mo ang tiwala sa tao. Ako naman ganun Pag sinira mo sa tiwala, mahirap na balikan. Lalo ng ganun sitwasyon, malayo ka palagi, di ba? Mahirap mo. Kasi mahirap. Halimbawa, magbalikan kayo, tapos pagmambar ko, konting problema, away naman ko. Kasi mabalik yung yung problema, kaya mahirap. Kasi tapos, may lamat na May lamat, Tapos alam mo naman,
lalaki kami. Alam mo sa lalaki, parang nakapag, di ba? Sabihan na ito, at saka yung bully. Buti, ako wala. Normal lang yan, sabi ko. Normal. Sabi ko nga, yung iba nga, mag-asawa nga, yung asawa lang katabi na palagi ako pa yung malaging malayo, di ba? At saka tao lang nagkamali siya. Nagsisi siguro. Dala lang sa ano. Ibig sabihin may asawa na siya. May asawa na siya ngayon. Hindi ko alam, ma'am, kung yun, may mga 1 year lang eh. So, anak kayo sa, hindi ko alam kung may komunikasyon sa lalaki niya o nagsuporta yung lalaki, hindi ko na pareho pala tayo. Ganon din sa akin, hindi ko na rin alam kung saan. Wala na rin akong pakialam pag nasaktan kasi ako din. Daliwala ko na, hindi ko na yung... Kasi kung hahabulin mo saan, gano'n sa maya, gano'n ba? Wala rin, saka ano rin, ulit yun. Mahirap. Anong hinahanap mo sa isang, magiging, partner? Yung tabi sa amin, sa malayo lang, pagkat mapakapagtiwalaan lang, yun lang eh. Yung kahit iwanan mo siya sa mag-uwi mo siya pa rin ba, yung tiwala. Ako, frankly ma'am, never ako nagduda sa asawa ko. Hindi ko, kasi sabi ko sa kanya, sa mga kasama ko, kwento-kwentuhan ba ganito, makinig lang ko, sabi ko, wag mo lang akong lulukuhin. Kung magawa ka man, prangkahin mo. Tapos lulukuhin ka. Prangkahin mo na ako. Kung prangkahin mo na ako ngayon. Kung na lang kung ikaw mismo din, nanloko ka rin doon sa So nagawa ganito, sabi ko, prangkahin mo lang kung ayaw mo sa akin, magkawala tayo ng ayos. Yung bata sa motoran ko ganito, sabi niya, mahal na kita ganito. Tapos nangyari, di ba? Parang panloloko. Di ba? Kaya wala na. Kaya man, wala na kayo ni sir? Komunikasyon o ano? Wala na po. Wala na. 16 years old bunso ko. 16 years old. Sabi ko, maganda pala pang parang binata, nakasapunta, para walang tawag sa iyo, walang pagbabawal. Ayos naman pala. Wala pa ako kayong nakarelasyon, ma'am? Naka-boyfriend ulit sa loob ng ng 16 years? Hindi na pagkatapos naman, wala ka ng ibang naging karelasyon sa pagkatapos ni sir? Pag-iwalay mo, wala kang ibang naging relasyon o ano? Meron pero hindi ko nag-click eh. Kaya wala na. Mayroon na siyang iba. Siguro hindi talaga swerte. Kaya nag-try ako dito baka sakali lang. Pero gusto ko boyfriend lang muna. Kilalanin muna ako, kilalanin mo. Simple wag ganun pakilala muna. Kasi mahirap eh. Sabi ko lang parang nakakaano rin pero parang nakakadala pero kasi mas nasasaktan ka. Kasi siyempre ikaw naging totoo tapos ganun nga ang kinalabasan, lulukuhin ka, maghanap ng Ang gusto ko lang kasi yung may pagdating ng araw, mayroon kang makasama sa buhay. Kasi siyempre kahit may anak ka, pagkaroon sila ng pamilya, iiwanan ka, gano'n. Ganun yung mga sabi ng mga tita ko, ba? Sabi niya, bata ka pa, may trabaho, hanap ka ng itong mga pares mo. Linggo, okay naman ako, parang mas gusto ko nga, parang binata ko, basta punta ko sa mo trabaho, gano'n. Walang pipigil sa iyo, walang tumatawag. Iba talaga sabi niya, magmatanda ka na. Sabi ko, may anak naman ko, iba naman yung anak mo, magkaroon pamilya yon. Iba talaga. Depende. Darating din yan. Tapos, dati pa yung nakikita ko to eh. Mag-try ko nga rito, sabi ko. Malay mo, hindi natin At saka, sumpisa pa sa ex-miss ko. Bago ka naman naligaw, sabi sa niya, ito, sabi, babaero daw ako. Tapos, sabungero daw ako. At sinasabi ko na lahat yung para sabi ko, bago kita niligawan, alam mo na yung feedback ko para, di ba?
Kasi, hinihingi ka ba, post pa na nag-away kayo, magsumbatan kayo. Sabihin mo na, bago tayo naging nangligaw sa'yo, alam mo na yung background ko, di ba? Para walang sisiyan. Ano pa meron sa inyo, sir, bukod sa sabong? Alam mo, sir, totoo lang, sir. Sabo ako. May sarili, may pang 5 lang, debris, iba. Hindi malaki yan naman. Yun lang ang bisyo ko eh. Pag-uwi ko sa bakasyon ko, manok ko, yun lang pa nung time na nakamiss ko. Malaki tuloy sa akin ng manok ko eh. Sumaga, doon ako lang sa manukan ko. Yan lang, yun lang ako. Wala na iba. Wala mo kong bisyo, di lang ko nang nigarilyo. Mag-inom, bisyo naman. Hindi. Dahil question na lang, occasionally lang. Pero sabi na araw-araw inom, di ako na nigarilyo. Yun lang. Allergy kasi ako sa sigarilyo. Tapos sabi... Allergy ako sa naninigarilyo at umiinom. Ano na? Allergy ako sa umiinom at saka naninigarilyo. Oo. At saka totoo ako, ayaw ko na rin ng nigarilyo kasi totoo, sa totoo. Kahit dito magpintuhan, may nigarilyo na nahihilo ako. Di ko kaya rin mag-nigarilyo. Salamat, sabi ko, salamat nga, di ko natutunan mag-nigarilyo eh. Kasi mahal nga yung sigarilyo ngayon. Kaya nga eh, mahal nga eh. Oo. Wala eh, bad for the health rin. Panog na. Diba? Hindi ako nagkamali. Kasi tawa tuloy si ma'am. Gaano po kayo katagal ng nakarelasyon ninyo, ma'am? Na sabi niyo pong hindi na work? Pa? Gaano po kayo nagkaroon ng boyfriend? Gaano kayo katagal? Taglit lang po, DJ. Siguro mga Paano mga gabi? Ay, kung sa baby. So, nagkaroon ako ng boyfriend ay ano po ba yung kung ilang taon na po kami naghiwalay? Ganun po o... Gaano po kayo katagal nag-on? Ay, ano lang po, DJ. 4 yata. 4 na buwan? Taon? Kasi umalis po kasi siya eh. Pumunta ng ibang bansa, may anak ko kasi siya doon nagtatrabaho. Eh, nung bumalik po, mayroon na po siya. mayroon ng bit-bit DJ kasing edad niya. DJ parang malingki pagbalik may bit-bit na may bit-bit na isang manok. Oo, na malingki. May bit-bit na. Ano yung mga DJ baka lang sabong pag-uwi may bit-bit na ng bihag. May bihag na pala. Pumunta ng anak niya nagbakasyon nung pagbalik may bit-bit naman na. Hindi ko alam. Pero saglit lang po kami nung nag-boyfriend. Saglit lang. Ako hindi wala pa eh. Since na nag-iwalay kami wala. Mag-2 years pa lang kami nag-iwalay ng weeks. Kasi gusto niya magsama na kami. Ayaw ko pa nga. Hindi pa ako ready. Gusto ko lang muna boyfriend. Getting to know each other mo. Hirap mag-comment naman yan. Hirap mag-comment biglang... Siguro gusto niya na siguro na may kasama siya sa pagtulog. Kaya... kaya nung mayroong umano sa kanya, kumagat na. Gano'n ba? Kaya, kababae mo rin, ma'am, o paano mo kilala yung ex mo? Kababae mo rin, o... Psycho na, okay. Yung dati yun. Mindoro rin pala. Diyan sa Mindoro rin pala nakilala mo yung guy. So, dati kababata mo. Dito lang din po sa lapit sa Kalapan. Kalapan ako. Lagi ko yan dati. Like ngayon nakaraan umuwi ako. Dito bumalik ako ng April, nagroro ako kaso lang may direct na eh. Mayroon ng Katiklan to Batangas na biyahe.
Dati, ikot ka pa ng Ruas Mindoro, tapos Calapan, tapos Batangas, mahaba yung biyahe sa bus. Oh. Ngayon, medyo maiksi na. Makapag-relax. Kasi mayroon direct na eh. Katiklan, tapos direct ng Batangas na. Oo. Matagal na rin ako hindi nakapunta ng Visayas. May mga tsuhin kasi ako doon. Sige. Ano pa ang ano rin? Naubos yata yung Hindi pinto. pa tayo lang. Napasarap man din. Oo. Ngayon po, ano pong gusto niyo pong mangyari, ma'am? Mag-asawa ka na o boyfriend lang muna? Hindi po muna mag-asawa, DJ. Ang bilis naman, DJ. Oo. Hindi. Tulad po nung tulad niyo po ng boyfriend mo, 'di ba? 4 na taon kayo nagsama. Pagbalik niya, may iba ng dala. Kasi gusto niya ako kasi may may kasama eh. Lang, pero hindi kami nagsama. Ang gusto niya kasi magsama na daw po kami. Ayaw ko pa nga po. Yun kasi lang. Gusto ko muna boyfriend lang. Ayun, nung pumunta nagbakasyon sa mga anak niya, pag uwi niya may bit-bit na siya. So, ang gusto niyo din po sana ngayon na magkaroon ka lang ng boyfriend, ayaw nyo din na mag-asawa. Sa'yo, sir, ano pong gusto nyo? Girlfriend o asawa? Okay lang. Mas okay na magkilala muna kami. Diba? Yun naman talaga, sa umpisa. Dapat nyo makilala ang isa't isa. Mag-umpisa sa girlfriend. Pero, ano po ba? Girlfriend na lang habang buhay o... Hindi naman sa habang buhay, hindi pinaghanap natin ng mga partner. Kung talagang meant to be kami, di ba? At saka lahat yung magkasundo, yung may pamilya ko, kung tanggap yung mga anak ko, di ba? Importante doon eh. Yung tanggapin niya yung anak ko bilang anak ko rin, bilang anak niya. Mahirap yun na, kayong dalawa. Tapos yung bata, hindi nyo tanggapin siya isa, mahirap. Masama yung bata, yung mga bata yung hindi alam, iba? Hindi na? Po. Sabi po. Sabi ko, ha? Mas maganda muna na kailangan mo na kami kung ano ba. Tapos kailangan kung tanggapin yung mga anak ko. Kung yung anak ko, tanggapin niya rin eh. Kasi mayroon naman talaga. Naman talaga kung talagang kung maging kayo o magkasama, gusto niya na magsama sa isa't isa. So, ang gusto niyo po, ma'am, babalik pa ho kayo ng abroad. Mag-OFW pa ho kayo ulit. Ayaw niyo pa mag-settle down. Kasi po mag-aaral yung tatlo kong anak. Wala naman inaasahan na iba noon. Tinutulungan ako ng kapatid ko. Kasi nung time na sila naman ang nagbabantay ng mga anak ko. Kaya ayun, nung dito ako ngayon na nagpapahinga, sila naman ang babalik po ako ulit para makapag-aral yung tatlo kong anak. So, ano po pinagkakabalahan niyo po dyan ngayon, ma'am? Kahit ano lang po, basta pwede. Restaurant, damitan, kahit ano lang po. Pwede po ako isama kahit saan, wag lang sa gira. Basta First time niyo pa lang ho ito, sir, maghanap? Magkakaroon ng girlfriend pag sakali? First time pagkatapos ng first time. Kaya, nag-ingat rin ako eh. Huwag ko magkilala muna. Diba? Sige. Paano connected na kayo sa isa't isa at tuloy-tuloy lang po yung pag-uusap ninyo. Maraming salamat! Salamat! Paano po ba? Oras natin, 8 minuto bago sumapit ang alas 3 na ng hapon. Ayun. Parang malabo pa sa sabaw yan. Mag-abroad pa si girl, no? Mag-abroad din si boy. Pwede naman LDR.
Nag-LDR sila ng mga 2 o 3 taon, no? Pagkatapos sabay sila magbakasyon. Nung magbakasyon na ho sila, saka na ho nila makilala ang isa't isa. Tapos hiwalay ulit. Maraming gano'n, no? Matagal sila nag-LDR pero saglit lang sila nagsama. Yung kilala ko, nung pandemic na karoon ng boyfriend, 3 years sila LDR, tapos umuwi dito sa Pilipinas, nagpakasal. Pagkatapos ng kasal, bumalik sa abroad, naghiwalay na ulit. Aragoy! Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Stand by. Si Carmelito, pagkatapos si Marisa, nasa line number 1. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay. Pakiayos po ng mga cellphone ninyo. Isagad po yung mga ulo nyo sa screen kasi noo lang ho yung nakikita sa live. Isagad nyo po. Di po ba may yung cellphone nyo? Makikita nyo naman po sarili ninyo dyan. Sagad po dapat sa screen sa itaas. Sir, sundin nyo po ako, sir. Isagad ho yung ulo sa taas. Lumapit po kayo sa cellphone, tapos tumbahin nyo yung cellphone, slant nyo po pupunta sa inyo. Si ma'am talaga hindi nakikita sa live. Sige na ma'am, sundin nyo po ako. Isagad yung ulo sa screen. Ay, ayaw nila sumunod sa akin, manager Alalayan mo, manager. Maayo pa na yung mga grade 1 tudluan ko sa pro. Yung mga tigulang to, kulugtasan. Ay, pang kusion mga kigol nila. Madali lang naman po instruction ko yung gusto ko mangyari. Ganon yung cellphone, no? I-slant nyo po konti para tumangkad ho kayo. Kasi pag nakaganyan po yung cellphone, siyempre parang nakatingala ka, yung ulo lang yung nakikita. Hindi po ba? Makikita din naman nila yung mukha nila dun sa screen. Ano magawa namin? Inuulo yung nakikita. Okay, sige. Balikan natin ha. Kasi wala pong selfie, no? Pag hindi rin sila nakikita sa live. Ma'am Marisa, saan po kayo ngayon? Dito sa bahay po, sir. Eddie, wow. Saan pong province, Ma'am Marisa? Cagayan Valley po, sir. Oo. Wala hong asawa dito sa Pilipinas. Sir, kinakabahan ako. Wala ho kayong asawa? Boyfriend ngayon? Wala na po, sir. Ang asawa ko is pinamigay ko na, sir. Okay, sige. No, si Carmelito. Saan po kayo ngayon, Sir Carmelito? Dito pa rin, DJ, sa Tacloban. Wala akong asawa, walang girlfriend. Wala pa, DJ. Timer start. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala, mama. Saan asawa mo? Pinamigay ko na, sir, kasi lasinggero eh. Yun lang. Marami yata nagsisinta dyan ng alak. May tumanggap naman, ma'am, kasi lasinggero. Hindi na uubos. May tumanggap naman, ma'am, nung pinamigay mo. Meron, idol. Meron naman, kahit lasinggero. Oo, sir, idol. Ilan taon ka na ngayon, ma'am?
Mag-46 po ako bukas, sir. Oh, advance happy birthday. Thank you so much, sir. Ilang anak nyo? Dyan ako mayaman, sir. Oo, to be honest, dyan ako mayaman, anak. Sana all. Masipag pala ang asawa mo. Masipag pala ang asawa mo. Overtime. Ay, masipag na talaga, sir, pagka hindi mo siya pagbigyan, paglasing. Diyan ang dulo away ninyo kahit ayaw mo dahil alam mo yan. Kaya mahirap mo yung asawa lasinggero. Hindi natatapos. Bakit isang pinaan? Ilan po ba lahat yung anak nyo, ma'am? 5 po, sir. 5. Idol. Okay. Idol, 3 babae nga nagsasarno. Yaon na. Tapos lalaking naudi, may kapat sa kamay kalima. So, ajay anak ko ngayon na, 22 na ngayon. Sa akin 5 din, pero wala sa akin. Ay, bakit? Sa kanya, hindi pinadala sa akin. Yun lang. Kasi kasama sila sa sa purpose. Naghihiraman naman po kami. Ako naman yung nagpapaaral sa lahat ng anak ko. Ano yan part ng lugar nyo? Mindanao? Cagayan Valley, sir. Luzon. Ay, Luzon. Ilocana, Papunta sa niya, Palawan o Negros? Ay, hindi po, sir. Hindi. Hindi ko alam yung Cagayan. Luzon, sir. Luzon daw po, Luzon. Ay, dumadaan dito ng Pintrangco, papunta ng Cagayan, dumadaan ng Davao. Cagayan de Oro po yun. Cagayan de Oro po yan, sir. Kaya pala. Bisaya, di ba? Tuktok na ng Pilipinas si ma'am, sir. Dulon-dulot ti Pilipinas Dulon-dulong Pilipinas yung bansa namin. Bansa. Dulo. Bakit naman po kayo naghiwalay, sir? Ganon din sa mo. Kinuha ng kumpare. Ayun lang. Baka naman sinasaktan mo siya kaya na. Hindi ako marunong manakot. Kahit kurot yan, nung nag-umpisa kami magsama, hindi ko yan nakurot. Ay, sana all. Nakahanap ng gwapo. Ayun lang. Pero hindi pa niya alam siguro ang ugali ng lalaki, baka doon na siya mabugbog. Pag malalasig. Kasi hindi ako marunong manakit ng babae. Ay, sana all. Sana all. Oo. Asawa ko, bugbog sarado. Bugbog sarado mo, ma'am? Binubugbog niyo po, ma'am? Opo, idol. Ba't yung... Bugbog sarado ako, nag-taste ako hanggang naging 5, wala pa rin. Ikaw yung binubugbog, ma'am? Ako, idol. Sa nag-aaway kami, ganon. Siyempre ako, babae ako, wala akong kayang gumanti. Ba't kayo? Basta ang mukha ko dati. Ba't niya binubugbog, ma'am?
nag-aaway kami. Pag hindi naman ako sasagot, ako naman yung may masama. Pag sasagot ako, ganun pa rin. Masama Hindi pa ko alam kung saan ako lulugar pag nalasing siya. Mabait siya pag hindi nalasing. Sir. Ganun. Alam na mga anak namin kasi malalaki na yung mga anak ko. Ganon. 2015, nung nag-decide ako makipaghiwalay na kasi harapan mismo magulang ko is sinuntok yung bunganga ko. Ala. Siyempre naman. Baka masyadong maingay. Hindi naman ganun, sir. Sa totoo lang is ako tahimik, is prepare lahat. Ang gusto ko sana paglasing na is matulog na siya kasi nakakahanda naman. Hindi naman ako pabayang asawa or pabayang ina na katulad yung mga iba. So sinuntok ka sa harapan Alam ng mga anak ko yan. Sinuntok ka sa harapan ng mga magulang mo? Opo, idol. Kasi sabi niya, ako daw nagsisinungaling. Sabi ko, kahit magtanong kasi magkalayo kami dati noon. Nasa Baggaw kami dati. Ang mother ko nasa Lalo. Ngayon, nung iniwalayan ko siya nung 2010, nagpunta ako sa magulang ko sa Lalo. Kaya doon na kami Tapos gusto niya magbalikan kami maayos nang dahil lang sa mga bata, nakipagbalikan ako. 2010 noon. Buwan lang ang naghiwalayan kami. Tapos yun na, nagsama kami noon. Ganun na naman nangyari. 2012, nakaroon kami ng anak. Mga ilan buwan ng anak ko, sinuntok niya ako. Sinabi ko, lahat-lahat nang hinanakit ng kalooban kong ginagawa niya. Sabi niya, sinungaling ka, hindi kita sinasaktan, sabi niya. Sabi ko naman sa magulang ko, kahit magtanong kayo sa kapitbahay, sabi ko. Kung gusto mo, ngayon, papatunayan ko, sabi niya, sabay ganon. Sabay suntok. Ganon. Katulad pala yan ni Pacquiao. Sa awa mo. Buti pa nga si Pacquiao kumikita, sir. Kaso ikaw ang binubugbog, hindi yung kalaban. Yun na nga Maghanap pa siya ng partner kung bitawan nyo maghanap pang bumbog lang. Bitawan nyo lang po yung mic, ma'am. Ay, masyadong baba. Isabit po sa tainga para lumapit sa bibig. Okay. Okay na, sir? Okay na po. Malalaki ng mga anak mo. Malalaki na, sir. Yung panganay ko, 22 years old na. Magtatapos ngayon sa susunod na buwan ng college. Sa kanyang kurso, oo. Tapos, yung pangalawa naman ay second year college. Baka sakaling mapag-aral ko sin lahat. Kasi yun lang naman talaga kayamanan ko. Ayun lang eh. Makapagtapos sila. Tapos pangatlo is grade 12. Kayo po, sir, ilan taon na mga anak nyo? Ano lang yung isa, yung panganay ko, 18. Mga bata pa. 18, tapos na sana yan ng senior high, kaso nalulong sa ML. Iyon ang masama sa mga ML kabataan ngayon. Pero yung so, hindi na. Yung apat nag-aaral lahat. Nung nalulong, tumigil na. Ilang taon ka na, sir? 48 na ako. Matanda makapag-asawa? Late nag-asawa? Oo, ano na ako? 29 na ako, 28 na ako nag-asawa. Ito pala 18 yung panganay. Oo. Kasing edad yung pangatlo kong anak yan. Kasi pangatlo kong anak is 18.
Ano naman ang Isang taon lang pagitan. 3 taon, tapos 5 taon, tapos 7 taon ang mga gap nila. Kaya may maliit. Anong trabaho mo dyan sa inyo? Natural, magsasaka. Nagtatanim ng lahat-lahat po. Sa inyo yan? Sa inyo yung tataniman mo? Hindi po, kami ng mga lupa kasi wala na yung lupa ng parents namin na isang lapo. Sa akin naman, bininta ko mga lupa ko, nag-iisa man lang akong anak, walang kapatid. Bakit nyo naman bininta po? Paano yung mga anak nyo? Saan sila maghanap buhay kung sakaling? Hindi, bininta ko yun dahil utos ng asawa ko pa dati. Nagpadala lang ako sa tukso, kaya tuloy ngayon, wala na ko lupa. Anong trabaho nyo ngayon, sir? Ha? Anong trabaho nyo ngayon? Construction. Simula nag-asawa ko, construction ng trabaho. Ay, hindi na kayo nagtatrabaho sa lupa, sir? Hindi na, hindi ako sanay dyan sa lupa. Ayun lang. Ang lupa masakit sa likod. Ay, opo, masakit talaga sa likod maghapon, sa init. Tapos pag minalas. Makakapahinga ka naman. Sa gabi. Tapos pag may partner, hindi ka pa makapagpahinga. Bakit? Mga labit. Kalapit ng kalapit. Maski pagod. Maski pagod, walang pagod eh. Yun lang, hindi naman niya nagtatrabaho, kaya wala yang pagod. Ang katawan naman nagtatrabaho. Ayun lang. Hindi naman ako ganun. Bakit ka? Kaya lahat na nga naani. Kaya dumami ang anak mo dahil sa paglalasing ng asawa. Laging naglalasing araw-araw pagkatapos ng trabaho. Inom. Dapat tinago mo yung alak. Hindi naman pwede po kasi dyan na naman mag-away kayo po. Yun lang, yung yata nagano sa katawan niya, yung alak. Talagang sakit. Hindi na matanggal vision na alak. Ano po ba yung trabaho niya, ma'am? Sa magsasaka po, sir. Tatanim ng lahat-lahat. Mais, palay, mga gulay, tapos bata, nag-ani ng bata pa. Nagtatanim ng bata. Pag palay ng tanim mo, palay din na aanin mo. Pag Paano yung bata na pag inani mo yung bata? Paano yung tinatanim doon, ma'am? Fresh na talong, sir. Ganun. Ganun pala yun. Yung fresh na talong. Apo, sir. Sariwan talong, kaya nag-ani ako ng bata. Sir, maraming ilagang manok. Kanina pa ho yan tilaok ng tilaok, oh.
Asan ba yun? Ang sarap yan. Ano, idol, lutuin na tinula. Tinulang manok, no? Native na manok. Hindi dito yan. Sa trabaho ko. Masarap yan. Ano, tinula, native. Ano, lagyan mo ng dahon ng ampalaya. Excuse me. Marami naman ako dito. Marami ako doon sa barracks mga manok ko. Hindi naman ako sumasabong. Katay lang ng katay. Kami wala na kami manok kasi ano. Ubus ng kapitbahay. Nanakawin eh. Sa akin binibinta ko lang kung sino gustong bumili. Sana all. Maraming manok. Pansabong yan. Kaya pala ang sakit sa tenga ko kasi ano. Yung mga manok tutok sa ano. Pag magpakasal kayong sakit dalawa. Sa tenga. Kakatayin nyo naman pag magpakasal na kayong dalawa. Ay. Kasal yata ito si Ma'am DJ. Ayun lang. Kasal kayo? Ay, opo sir, kasal kami. Kasal kami. Mahirap pa naman ang ano. Mahal pa naman bayarin. Divorce? Apo. Mahal tapos ano, matagal pa ang proseso. Wala eh. Kaya the best yung ano, yung mga kabataan ngayon, may ano ko na lang. The best yung makipag-live-in muna. Sa mga bata, ay yun pa yun yung ma'am. Opo, idol. The best yung makipag-live-in pagka hindi maganda yung ugali is naka-ready ka makipaghiwalay. Kasi pag naghiwalay kayo, dala mo yung apelyado niya. Hindi kaya makipag-alay sa susunod o makipagkasal sa susunod. Hustugid. Katulad ko, nakatali. Katali sa mga anak mo. Aruroy, ang daming manok. DJ, pwede na mag-off cam. Off cam na po ba? Ikaw po ma'am, may tatanong pa ho kayo. Hindi. Ano na? Baka pumunta rito si engineer. Ay. Cam na lang muna. Iniwan mo na may trabaho mo. Oo. Lagot. Sige, connected naman na kayo. Maraming salamat. Okay, good day. Salamat. Sige, idol. Bye. Kawawa naman si engineer. Mukhang matagal yung project. Yun pa pala si Mason doon nakipag-video call. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Oras natin, 16 minutes after 3 na ng hapon. Meron pa po tayong makakasama dyan, manager. Ayan. Tawag na po kayo sa hotline sa mga gusto pong bumati, no? Ngayon pong hapon ng Thursday. Tawag po sa Viber +63961 3560194. Sa mga gusto pong mag-greet live, bumati ng kanila mga friendship dyan. Mention nyo lang po pangalan, lugar nila, no? Huwag nyo sabihin na, ay, binabati ko dyan asawa ko, I love you. Baka ho naman
baka hoy marami po kayong asawa. Away pa ho ninyo yan mag-asawa. Kung hindi mo mention pangalan niya. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. +63961-3560-194. Gamit po yung Viber na application to greet live. Kung gusto nyo hong maningil, tulad po kagabi yung guest natin, sinashoutout niya yung lalaking ex niya, boyfriend niya, na naglaho bigla. Umabot ng 300,000. Yung naibigan niya lahat, kasama yung big bike. Sana all. At least 4 months lang, no? 4 months lang yung inabot. Yung kilala ko nga, umabot ng 2021, 22, 23, 24, 5. 4 years. 4 years pala sila na. Yung kilala ko, 4 years sila. Pinapadala nyo niya ng nakilala niya lang online. Huli niya lang inamin sa akin, no, na pinapadalahan niya pala 10,000 a week. Sa isang buwan, yung pinapadala niya 40,000. Allowance pa lang ho yan, no? Allowance pa lang. Pinabayaran niya ng 12,000 yung condominium ng boy. Tapos plus kuryente, tubig, wifi. Binilhan niya ng mga gamit sa kusina, TV. Kalahin mo yun, parang halos 60,000-70,000 a month yung pinapadala niya, no? 4 years yun sa 4 na taon. Pero katagalan ho, parang nag-iba. Nag-iba na ugali ng lalaki. Tapos pakilala, nalaman niya na niluloko siya. Kasi iba yung kutob niya, no? Kaya ang ginawa, kinontak niya yung mga yung may-ari ng bahay, ganun, yung sinisindan niya na account ng may-ari, no? Nahanap niya sa Facebook, kinausap niya yung may-ari ng bahay. Kasi siya po nga po yung nagbabayad, no, ng condominium ba. Ayun na! Nabisto na iba-iba palang mga babae ang pupunta dun sa kondo ng boyfriend niya. Sana all. Sana all. Pagkatapos nahanap niya rin yung account ng isang babae ng boyfriend niya. Nakontak niya at nagsumbong ho yung isang girlfriend na yun na ganito gumagamit pala yung lalaki. Hindi ordinaryo manager, yung yung ginagamit. Ano ba yun? Yung liquid daw, no? Ano ba tawag dyan? Basta illegal drugs din, no? Liquid daw yung ginagamit, hindi yung powder. Oo. Nalagay daw sa inumin. Oo. Iniinom niya. Parang yun ang tumulak, no? Yung lahat ng karangyaan binigay ng babae, no? Pagkatapos yun po pala tumulak sa kanya na napakabait na tao daw yun. Una napaka-religyoso, napaka-respeto. Kalaunay nag-iba ugali, no? Yun po pala, no? Ibang nakinabang. Yung mga girlfriend niya, iba-ibang pumunta dun sa kondo niya. At yun pang tumulak, no, na magbisyo, no? Binili ng pinagbabawal na gamot. Pero hindi ko lubos maisip. Sobrang sakit nun. 4 na taon. Imagine. Sa isang buwan sabihin natin ng 60,000 na lang. 60,000 by 12 months na magkano inabot? 700 plus, no? Times mo sa 4 years. 3 milyon Bukod ba ho yung emergency funds na kailangan niya, no? Kung may galaan daw siya, ganun. Pinapatravel niya sa ibang bansa. Yun pala, iba yung babae yung kasama.
Magaling magtago si Boy. Saan ka kakita ng ganyan, no? Kasi mga estilo kasi nila na kunin nila tiwala ng isang babae, no? Pag alam nilang may dudukutin ba, may nasa abroad, yun yan. Oh. Pag nakuha na nila yung tiwala, no, yung kiliti ng babae, ayun na, umpisa na. Siya lang mag-isa, 10,000 a week yung gasto sa allowance. May gulay. Kami nga 4 nga na mag-ina ko, 2 anak ko, 10,000, isang buwan na yun. Tipid-tipid. Importante mga bata, no? Oh. Sa kanya, isang linggo lang, 10,000. Ayaw umulam ng na ulam niya na kaninang umaga. Gusto niya iba na naman. Shoutout po muna kay Cesar Herodias, kay sinong kausap dyan, tara mag-usapan tayo bawat mundo natin. Ang labo nito Kay Julieta Distresa, maraming salamat. Kay Suliba Bongski, kay Husilin Hino Midilio, maraming salamat. Opiana Lailani, thank you. Kay Suliva Bongski, thank you so much. Happy Thursday. Ate Martina, Zaina Amera, kay Asis Ems, kay Cheche, thank you. Kay Josephine Argente, kay Gloris Garcia Bantugan, kay Ping Palarca Soles Casinas, Virginia Baisa, Jaguars Mustang GT. Ayong hapon. Ganun talaga, umibig yung babae. Kahit ikaw man, di ba? Di mo masabi kasi may mga yan, may mga agimat yung mga yan. Oo. May mga binibitawan silang mga magic word daw, sabi. Para parang parang mawala sa sarili, ma-in love na kaagad kahit malayo kayo. Titiwala kayo kaagad, ganun. Tapos kahit hindi gwapo, tingin nyo gwapong-gwapo. Kay Lids Capaya de la Cruz, kay Benny de la Cruz, kay Cesar Herodias, ngayong hapon. Merlinda Chet, thank you so much. Happy Thursday. Juna Anakan, maraming salamat ba. Olivia Carabio, kay Anne Benetes Fajardo mula sa may Kuwait, kay Asis M, Dino Castro, kay Los V Mercado, Lanuza, maraming salamat. Kay Charlene Dayawa, thank you. Ate Martina, thank you. Josephine Argente, maraming salamat. Zaina Amera, once again, kay Ate
Kasiken. Akala ko naglayas ka na ati Kasiken. Mila Amado, mayong hapon. Kay okay. Virginia Baisa, Julieta Distora, kay Sheila Suerte. Sani Pontilla sa Campusano. Mayong hapon. Mayet Lopez, thank you. Kay Bots Enriquez Dayang, mula sa Manueva Ecija. Nonoy Patadlas. Ate V, thank you. Maraming salamat po. Shoutout Dino Castro. Kay Jocelyn, alright. Kay Ping Palarca Soles Cansinias, shoutout. Kay Chico yan, mayong hapon. Kay Bella Rose, mayong hapon. Honorato Ambus, mula sa May Negros Oriental. Albances Neri, shout out. Monty Falcon, Mary Jane or Bibi Jane Villarin, mayong hapon. Kay Cesar Herodias, alright. Nag-shower kasi may init. Lorna Nacion, mayong hapon. Victorina Mosne, thank you. Midilio Jocelyn Hino, okay. Kay Tibbs Bray, maraming salamat. Kay Rosis Pagasyan, mayong hapon. Kay Suliba Bongski, once again, thank you. Presi Pagdaan Ligaspe, thank you. Okay, Bong Fernandez, mayong hapon. Kay Inday Mars, no? Kay Noel Jimenia, maraming salamat. Jocelyn Delphine Alcantara, Geraldine. Kay Lisa Alagao, maraming salamat. Shala Martinez, good afternoon. Kay Iarol Naral, thank you. Kay Sweet Lira Canciano, LL Gilbo, maraming salamat. Kay Remy Pesa Dunton, thank you. Jenny Pital Corin Gasok, ayan, anniversary followers niya ngayong araw. Maraming salamat. Mario Novesteras Valdilio Molly, maraming salamat. Griselda Peñalosa Baya, kay Amy Mercado Dagus, good afternoon. Kay Marilo Arcus Habok, thank you. 31 minutes after 3 na ng hapon, oras dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po mga kapatid po natin, mga OFW. Thank you. Hapon po ng Awebes sa Pecha Aken sa buwan ng Mayo. Okay. Kabalik po kami mamayang alas 8:30 para sa evening edition ng ating program. Maraming salamat, viewers, listeners, mga listeners natin, subscribers, supporters. Ako po yung lingkod, si Abian Mujel. Abian Mujel. Tagal mo, ulitin mo. Abian Mujel. Muna, yeah. Ang DJ na gwapo na namita. Korea Usog. Mayong hapon, Pilipinas.
Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Def Jam is here! OFW TV Radio. Powered by Jam FM 90.7.